What's up guys? What's up sa ating mga kauma dyan? Alam ko hinihintay nyo itong pagkakataon na ito na mapanood yung ating vlog about chart plotting. So, wala na patumpik-tumpik pa. Let's go! Okay, so in this video, I'm going to show you how to plot the coordinates, at the same time how to get the coordinates. So we will do the chart plotting. I know that this is no longer used on board, but because we are using this as part of our curriculum in the school, so therefore we need to study this chart plotting. So first and foremost, we have here of course our plotting materials. Meron tayong triangle ruler, the compass divider, and the pencil which has no eraser. So may eraser tayo dyan mamaya. Yung eraser ko, alam ko, pupunta yan dito mamaya. Okay, so andito yung ating chart. This is the example of our chart that we're going to use. Okay, so as you can see, meron na tayo ditong ginawang mga corrections. Kung nakapanood kayo sa previous vlog natin, meron na tayong ginawang mga corrections sa charts natin. So these corrections will be applicable sa gagawin natin ngayon na chart plotting. So, familiarize muna natin yung chart. So, this is the latitude scale. Okay, yung dito sa vertical side. Sa horizontal side naman, this is the longitude scale. Take note guys, that this is only a scale. Pero sa reality, yung line dito, yung mga grid lines na yan, that is the indication of longitude actually. Okay? These horizontal grid lines are indications of your latitude. Okay, so wag po kayong malito dyan. Okay, so dito pinapakita lang yung latitude scale, dito ang longitude scale. Now, dito sa chart plotting, kailangan natin yung latitude scale at longitude scale at the same time yung compass rose. So meron po tayong example dito. As you can see, meron tayong departure na coordinates at saka arrival coordinates. So, nandito din yung ating mga hahanapin, no? So, ang departure natin is Dover Pilot Station. Ang arrival natin is West Hinder Anchorage area. Ibig sabihin, from Pilot Station, pag pick up natin ng pilot station, sa pilot station, pupunta tayo sa Anchorage area. Okay, so hahanapin muna natin yung coordinates na ito. So, una-una ninyong gagawin is mamarkahan nyo na lang muna. Okay, punta muna tayo dito sa latitude at saka sa longitude scale. Paano magbasa nito? So, sa latitude scale natin, kung makikita ninyo, 51 degrees dito. So, papunta or increasing siya going north, no? So, ang pagbasa niyan, 51 degrees. So, this one is 1. Kasi since nalagay dito is 5 minutes, ibig sabihin, every mga boxes dito is 1, minute 2, minutes 3, 4, 5. Okay? And so on and so forth. So meaning, kung 51 degrees dito, sa baba niya, that is 50 degrees. Okay? So do not be confused. Same thing dito sa longitude. No? Sa longitude natin, ganyan din. Okay? So medyo compress nga lang dito sa longitude. So pero ang counting dito, parehas lang. 001 degrees. So 5 minutes na dito. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, yan po yung counting natin. So, this is increasing to the right, it is east. So, tandaan ninyo, pag it is increasing to the right, that is east. Increasing to the left, that is west. Yung latitude naman, increasing to the top or upward is north. Increasing downward is south. Okay, we have here the given. No? So, ipa-plot na natin itong given na ito. So, first is latitude, 51 degrees, 07 minutes. Okay, so nandito yung 51 degrees. So, hanapin natin yung 7. So, nasaan ang 7? Dito, di ba? O, may marka na, hindi scripted to ha. Irisin natin, kunwari, hindi nakita. Okay, so 5, 6, 7. So, nandito yung 7, di ba? So, ang longitude natin is 001 degrees, 25.2. So, hanapin natin yung 25.2. So, nandito yung 25. Okay? So, nandito yung 0.2. Diba? So, ang counting ng dito sa loob is 2, 4, 6, 8, 10. Okay? So, yung yung seconds ginawang
decimal, no? Okay, so since meron tayo ditong scale sa loob, so gagamitin natin itong scale, no? Kasi medyo malayo kung sa labas natin gagamitin. Yung scale sa labas yung gagamitin natin, medyo malayo. Now, titingnan natin dito sa loob ng scale yung 25.2 na longitude, no? So, inuna ko yung longitude gamit yung compass divider at saka yung triangle ruler natin. So, kailangan munang i-align, no? Gamitin ko itong isa. I-align natin itong gitna, no? Ito yung line na ginamit ko, no? So, i-align natin sa mga grid lines kasi ang grid lines natin, those are true. Those are true, no? So, accurate, kumbaga. So, we have here the 25.2, no? So, inano ko sa 25.2, nandito. Okay? Then, magme-measure ako ng latitude. Okay? So, kung saan akong line nag-base, no? Dito sa loob na scale, yung ako nag-base. So, din ako mag-start ng measuring. So, that is 7, 0, no? Nandito na doon kanina, no? Narkahan na natin kanina yan. So, papunta dito. Then, ilagay nyo siya dito. Okay? So, yan na yung position natin. Tuldukan natin. Then, lagyan natin ng lapis. Yan. Okay, then, bibilugan. Okay, next natin is yung arrival position. So, i-plot natin yung arrival position. So, punta tayo dito sa kabila. So, 51 degrees, 25 minutes. So, 51. So, nandito yung 25. So, nandito yung 25, di ba? Okay. Then, yung longitude is 002 degrees, 36.8. 002 degrees dito, 36 is, so nandito yung 35, so nandito yung 36.8. Bilang tayo, 36. 2, 4, 6, 8. So, nandito somewhere ang 8, no? So, nandito ang ating latitude, nandito yung longitude natin, so medyo malayo sila. Gagamitin natin yung loob na scale, okay? So, gamit ulit yung ating triangle, no? So, i-indicate muna natin yung latitude. Inuna ko na naman ngayon yung latitude. Regardless naman kung ano unahin nyo sa pag-plot, latitude or longitude, it doesn't matter naman, di ba? So, 25.0, no? 25. So, nandito yung 25. Ayan. So, kailangan isakto nyo yung linya. Huwag nyong... Kasi kapag hindi naka-inline, no? So, hindi yan accurate, magiging accurate. So, yun yung latitude natin. Then, measurein natin yung ating longitude dito. Yan. So, ang longitude natin is dito. Okay? Then, dalhin natin doon. Ito nagalaw, no? So, dito. Ayan, no? So, nandito yung ating position, no? So, tuldok lang yan, tapos bilugan. So, this is now our arrival. Lagyan natin ang word na arrival. Dito yung departure natin, lagyan natin ng word na departure.